Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay ang drama movie na Gifted na ipinalabas noong 2017. Ang bida nating si Mary ay 7 taong gulang lang pero isang math genius. Pamangkin ito ni Frank, anak ito ng yumao niyang kapatid na si Diane na isang mathematical genius. Matalino at kilala sa mundo ng mathematics ang pamilya ni Frank. Katunayan nito ay isa ring kilalang mathematician ang nanay niyang si Evelyn bago ito nagretiro. May angking talino din ang binata dahil dati itong philosophy professor pero mas pinili nitong maging simple ang buhay sa pagiging boat mechanic. 6 na buwan lang noon si Mary nang maulila ito ng kapatid niya. Simula noon nasa poder na niya ang bata at tinuruan sa anumang dapat nitong matutunan. At kahit hindi siya mahilig sa pusa, hinayaan niyang alagaan nito si Fred. Alam ni Frank na nagmana sa kapatid niya ang pamangkin pero gusto niya maging normal ang buhay ng bata at iyon din ang gusto ni Diane. Ayaw sanang pumasok sa school ni Mary pero sinabihan ito ng lalaki na kailangan nitong makihalubilo sa ibang bata at matutunan pa ang ibang bagay-bagay sa mundo. Unang araw ng klase sa Howard Elementary School. Bagot na bagot si Mary na isang grade 1 sa pakikinig sa kanyang teacher na si Miss Bonnie. Tinanong nito ng 1 plus 1 ang buong klase. Sunod naman ay 2 plus 2. Hanggang sa 3 plus 3. Kaya sumabat na ang bata na seryoso ba na yun ang tinuturo sa paaralang iyon. Medyo hindi napaghandaan ni Bonnie ang batang kagaya ni Mary kaya pinagbawalan niya itong magsalita hanggat hindi ito pagsalitain ng guro. Kaya pinatayo nito ang batang babae at tinanong ng pangmataas na grade level na mathematics. Pasimple lang nitong sinagot ang mga addition pero nang tanungin niya ito ng mataas na multiplication, di na agad sumagot ang bata. Nag-calculate pala ito sa utak. Pero akala ni Bonnie hindi na ito masasagot ni Mary kaya iniwan na niya ito pero biglang sumagot ang bata. At ubiling kumuha ng calculator si Bonnie para masiguradong tama nga ang sagot nito. Dito na siya lalong namangha sa batang babae. At dinagdag pa nito ang square root na sagot na pang college level na. Napamulagat ang teacher at napagtanto na mukhang gifted ang batang nasa klase niya. Pero maya-maya lang ay lumabas na ulit ang attitude ni Mary. Ilang minuto ang lumipas, pumasok ang principal ng school na si Miss Gloria sa klase para mag-obserba sa mga estudyante. Dito nagtaas ng kamay si Mary para makita ni Bonnie na gusto nitong magsalita. At nang tawagin ito ng teacher, nagtanong ito kung si Gloria ba daw ang boss. Sagot ni Bonnie na ito ang school principal nila. Dito pasigan na nagsalita ang bata na tawagan si Frank at kunin na umano ito sa eskwelahan. At yun nga dumating ang tiyuhin nito, kinuha ni Frank si Mary sa principal's office. Nang makita ito ni Bonnie, humabol siya sa dalawa. Dito niya sinabihan ang lalaki na akala niya ama ng bata na mataas ang IQ ni Mary na possible umanong genius ang bata. Pero disregard lang ito ni Frank. Tinuturuan umano niya ang bata ng isang method paano mag-solve ng mabilisan. Ayaw sanang maniwala ng teacher pero kinumbinse siya ng lalaki na normal lang si Mary at hindi ito gifted. Nang sumunod na araw, nagbigay ng test si Bonnie sa mga estudyante. Pero alam niya ang kapasidad ni Mary kaya sinubukan niya itong bigyan ng pang-college level na questionnaire. Dito ganadong sinagot ng bata ang test at ilang saglit nga lang ang lumipas, tapos na din ito. Alam ng guro na mataas talaga ang IQ level ng estudyante kaya ginogol nito si Frank. Ngunit walang lumabas tungkol sa lalaki pero may suggestion ng pangalan ni Diane. At nang buksan ito ng teacher, dito niya nalaman na isang ang genius ang bata. Napamangkin lang pala ito ng lalaki at hindi anak, na nag-suicide pala ang kapatid nito kaya naiwan sa tiyuhin ang pag-aalaga sa bata. Kinagabihan, pinuntahan ni Bonnie si Frank sa bar para kausapin tungkol kay Mary. Nakumpirma din niya sa binata ang nabasa online tungkol kay Diane at isa nga talagang genius ang bata. Isang araw, napatawag na naman sa principal's office ang lalaki dahil sa pamangkin. Ipinagtanggol lang naman ni Mary ang isang kaklase na binubuli sa school bus. Sabi ni Frank na kahit mali ang ginawang pananakit ng bata, proud pa rin siya rito. Dito na pumasok ang usapan pa tungkol sa katalinuhan ni Mary. Nag-offer ng full scholarship ang principal sa isang paaralan kung saan umano nababagay ang bata. 1 in a million lang umano sila makatagpo ng ganito ka-genius kaya ayaw nilang masayang ang kakayahan ni Mary na mamalagi lang sa Howard School. Pero tinanggihan ito ni Frank.
May history umano ang pamilya nila sa paaralang binanggit ng principal at ayaw nitong maranasan ng pamangkin ang mga bagay na iyon. Gusto ng binata na mamuhay na normal si Mary na hindi nito iisipin na special ito. At nang sumunod na araw, pagdating ng magtiyuhin sa bahay, naabutan nila sa labas si Evelyn. Kinontak pala ito ng principal kaya nalaman nito ang potential ng apo. Niregaluhan agad nito ang bata ng mathematic books at isang MacBook na halos math problems ang laman. Hindi natuwa si Frank sa pagpakita ng nanay niya. Alam ng lalaki ano ang sadya nito. Gusto nitong kunin si Mary sa kanya at ilayo sa pagiging normal kagaya ng ginawa nito kay Diane. Dahil sa sobrang laki ng mathematical ambition ng ina, isinubsob nito ang kapatid sa math. Ito umano ang dahilan bakit nasa kanya si Mary. Gusto ng kapatid na maranasan ng anak ang mga hindi nito naranasan noong bata pa ito. Pero hindi iyon ang nasa isip ni Evelyn. Gusto umano nitong tulungan ng apo para maabot nito ang mga bagay na hindi kayang abutin ng mga ordinaryong tao. Hindi umano kayang ibigay ni Frank sa bata ang pangangailangan nito. Mahirap lang umano ang binata at gusto lang nitong ipagkait ang angking talino ni Mary. Isa sa pinakapangarap ni Evelyn kay Diane ay malathala ito bilang isa sa pinaka-genius sa buong mundo. Pero dahil nabuntis ito kaya tinalikuran na ito ng ina. Ngayong nalaman nitong may potential ang apo, gusto nitong sumunod ito sa yapak ng ina at tapusin ang naumpisahan. Pero ayaw pumayag ni Frank sa plano nito sa bata. Kaya magdemandahan na lang daw sila para sa full custody ni Mary. Isang araw, pinilit ng binata na lumabas ng bahay ang pamangkin dahil palagi na lang itong nakaharap sa mga librong binigay ni Evelyn. At paglipas nga ng ilang araw, nag-abot sa korte ang mag-ina. Nagulat pa ang judge nang mabasa ang kaso nila. Sinabi nitong baka pwede na lang nilang pag-usapan muna bago sila pumunta sa magastos na proseso pero parehong determinadong manalo kaya tuloy ang kaso. Nang sumunod na linggo, nakatanggap si Frank ng court order na kailangang mapunta kay Evelyn si Mary ng 2 araw. Walang nagawa ang binata kundi sumunod dito. At sa unang pagkakataon, nakapunta ng Boston si Mary. Unang pagkakataon ding nakabanding ang lola nito. Dinala ni Evelyn sa bahay ang apo at pinakita dito ang mga lumang larawan nila ni Diane. Kinabukasan, dinala siya ni Evelyn sa isang university. Dito pinakita ng lola ang 7 millennium problems umano ng mathematics. Sa 7, isa pa lang daw ang nasolve kaya isang mukha muna ang makikitang nakapaskil. Ang Navier-Stokes problem umano ang sinusubukan ng nanay niya pero sa kasawiang palad hindi raw ito natapos ng kanyang ina. Dahil dito, nagka-interes si Mary at sinabing sana raw isang araw, malagay sa wall ang mukha niya. Hinarap siya ni Evelyn at sinabihang hindi madali ang pinapangarap niya pero kung gustuhin daw umano niya, tutulungan daw siya nito. Kailangan lang talaga niyang mag-focus, magsumikap at maging determinado tungkol dito. Dahil isang malaking karangalan daw umano ito sa pangalan niya at kilalanin siya ng mga tao habang buhay. Dinala siya ni Evelyn sa isang room kung saan may equation problem na nakasulat sa board. Ngunit hindi niya ito na-solve kaya medyo galit ang lola niya. Pero habang nag-uusap sila palabas, sinabi niyang hindi raw umano ma-solve ang problem dahil may mali sa equation. Namangha si Evelyn sa narinig kaya bumalik sila sa loob ng university. Dito nalaman ni Mary na sinadya palang bigyan siya ng maling problem para malalaman nila kung gifted ba talaga siya. Nang makorek na niya ang equation, dito na siya nagumpisang e-solve ang problem. At nang matapos na siya, napangiti at na-impress ang professor sa kanya. Sinabihan siya nito bakit hindi kinorek ang maling equation. Sagot lang niyang tinuruan umano siya na wag i-correct ang matatanda sa kanya. Nang umuwi si Mary kay Frank, mukha naman itong nag-enjoy na kasama si Evelyn. Pero sabi nitong ayaw niyang tumira kasama ang lola dahil bossy umano ito. Nagpatuloy ang takbo ng kaso ng custody ni Mary. Bumisita sila ng psychiatrist dahil required ito sa batas. Dito na nalaman kung anong klaseng environment meron ang bata sa poder ni Frank. At inilabas naman ni Evelyn sa witness stand ang totoong tatay ni Mary. Pero lumabas din ang totoong rason kung bakit ito nagpakita. Binayaran ito ni Evelyn dahil simulat sa poll hindi pa nito nakita ang bata. At hindi rin nito alam ang middle name ng anak. Kaya napaiyak na lang si Mary nang malamang nasa iisang lungsod lang pala sila ng ama pero hindi man lang daw ito nag-effort na makipagkita sa kanya. Simula noon civil lang ang turingan ng mag-ina sa isa't isa.
Pero nang si Evelyn na ang ini-interrogate, nalaman ng lahat kung paano nito pinalaki si Diane at kung gaano kalaki ang mga pangarap nito sa anak. Alam ni Frank kung gaano kahigpit ang kanyang ina sa kapatid kaya nagpakamatay na lang ito at iniwan sa kanya ang pamangkin. Nang si Frank naman ang na-interrogate, pinagdiskitahan ng kabilang kampo ang katayuan niya sa buhay, na may inggit umano siya sa kapatid na genius at mas paborito ito ng ina. Magulo raw umano ang buhay niya na hindi umano kaaya-aya sa paglaki ng bata kung manatili ito sa poder niya at isa umanong paghihiganti sa ina ang pagtanggi niya sa scholarship na inoffer ng school kay Mary. Isang gabi, kinausap siya ng abogado niya na humantong ang kaso nila sa isang deal na siguradong hindi niya magugustuhan at ni Mary. Malalagay umano sa isang foster home si Mary at mag-aaral ito sa exclusive school ng mga genius. Alam ni Frank na magagalit ang pamangkin sa desisyong ito dahil nangako siya sa bata na hindi sila magkakalayo nito pero kung ito ang nakakabuti sa pamangkin, wala na rin siyang magagawa kundi sumunod dito. Kaya ng sumunod na araw, binisita ng binata ang magiging foster home ni Mary. Nagustuhan naman niya ito, mukhang mabait naman ang mag-asawa at importante sa lahat, may piano ang mga ito, ang matagal ng pangarap ng bata na bilhin niya. At okay lang sa mga ito na may alagang pusa si Mary kaya siguradong magugustuhan din ito ng pamangkin. Dismayado naman si Evelyn sa resulta ng kaso pero nagtataka si Frank na ganun lang kadali natanggap ng ina ang desisyon ng korte. At gaya ng inaasahan, iyak ng iyak ang bata nang ihatid niya sa foster home. Sinabihan niya si Mary na ito ang utos ng batas at wala siyang magagawa dito. Pag 12 na umano ito, pwede na itong mamili kung saan ito gustong tumira. Pero sa ngayon pagtiyagaan umano nila ang kanilang sitwasyon total bibisita naman palagi ang tiyuhin. Paglipas ng ilang araw, schedule ng pagbisita niya sa pamangkin pero ayaw siyang kausapin ng bata. Kaya lalong na-frustrate ang binata sa nangyari at mga desisyon nila. Isang araw, nakita ni Bonnie sa bulletin board ng animal clinic na for adoption si Fred kaya ipinaalam agad ito ng guro sa lalaki. Nang matanggap ni Frank ang impormasyong ito pumunta agad siya sa animal clinic. Mabuti na lang at naabutan pa niya kundi ma-mercy killing na sana si Fred. Sinagip niya ang pusa ng pamangkin at dalawa pang kasama nito. Nagduda na siya na si Evelyn ang nasa likod ng adoption dahil allergic ito sa pusa. May kinuha ding file box si Frank sa isang storage at kasama na niya si Roberta nang pumunta siya sa foster home ni Mary. Nang pagbuksan siya ng pinto ng mag-asawa, si Evelyn agad ang hinanap niya. Sa pagkakataong ito, hindi na itinago ng foster parents na nasa guest house nga nila ang ina. Hindi makapaniwala si Frank na niloloko lang pala siya ni Evelyn. Kasabwat pala nito ang nag-alaga sa pamangkin niya. Binagsak niya sa mesa ang isang bookbind. At tinawag si Mary. Pero galit ang bata sa kanya, ayaw nitong lumapit kaya tumakbo ito palabas ng guest room. Hinabol ito ni Frank at hinaranggan ni Roberta ang lola nito. Dinampot ni Evelyn ang phone para tumawag ng pulis pero napansin niya ang bind na nilabas ng lalaki na nakapangalan kay Diane. Galit na galit ang bata sa tiyuhin pero hinayaan lang ito ni Frank na maglabas ng galit. Humingi siya ng sorry sa bata at sinabihang nagkamali siya. Naakala niya ito yung nakakabuti sa pamangkin. Napaiyak ang bata nang sabihing kinuha nila si Fred pero natuwa din ito nang malamang nasa bahay na ng tiyuhin ang alaga. Maya-maya lang ay nag-usap na ang mag-ina. Hindi makapaniwala si Evelyn na totoo ang bookbind na gawa ni Diane. Gawa-gawa lang daw umano ito ni Frank. Pero sinabihan ng binata ang ina na ito lang yung paraan para makuha niya si Mary. Dahil ang huling habilin ng kapatid ay i-publish lang ang solusyon ng Millennium Problem kung patay na umano si Evelyn. Nagulat at nanlumo ang babae sa narinig. Hindi nito akalain na ganun katindi ang galit ng anak sa kanya. Pero sabi ni Frank na tapos na yun, wala na si Diane kaya ito na yung oportunidad ng ina na ipakita sa mundo ng mathematics na nagawa ng kanyang anak ang matagal na nitong pinapangarap, ang mapaskil sa Hall of Fame ang pangalan nito. Kaya pumayag na rin si Evelyn na mapunta si Mary kay Frank. Dahil nangako rin ang lalaki na suportahan na nito ang pagiging genius ng pamangkin. Nang makaalis si Frank, napaiyak din si Evelyn sa tagumpay na nagawa ng anak. Tumawag agad ito sa MIT University para i-discuss ang pag-publish ng Millennium Solution ni Diane. Kasunod nito ay pumapasok na sa college si Mary at tuwing hapon, hinahatid siya ni Frank sa elementary school plaza para maranasan din ito ang maging bata.
Sana nagustuhan nyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.